Yo! What's up mga kachismos, kachismosa, and welcome back to my YouTube channel. So as you can see, iba yung setup natin ngayon. Very raw lang. So gusto ko na maging simple ngayon dahil ah wala lang. Feel ko lang na mas maging raw tayo, mas natural tayo at parang nagkikwentuhan lamang tayo. So for today's video, since tag-ulan naman at maraming mga bali-balita, no? Katulad ng sa may bandang part ng Parañaque sa isang ilog doon is merong isang ilog na punong-puno ng basura. Di natin alam kung saan galing talaga yung mga basura na yon. And since tagulan din ngayon, yun, marami rin tayong nakita na talagang baha, no? Tumaas na naman yung mga tubig. Marami na namang mga kababayan natin ang binaha ang kanilang mga bahay. And siyempre, meron din tayong good thing din. Meron sa bandang Manila, meron din sa Matanda. No, na talagang ginawa niya yung makakaya niya gamit ang kanyang sariling kamay lang para umupa ang baha, no? Sa isang kanal, talagang kinamay niya yon. So, yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Okay? So, before anything else, once again, maraming salamat ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at umaabang sa mga videos natin. And pasensya na rin kung ngayon lang tayo nakapag-update dahil sobrang busy talaga sa trabaho natin, ano? So, yun po, without further ado, umpisahan na natin to. Let's go! So, yun na nga, kanino ba dapat talaga natin isisi yung mga pagbaha? I think that's big questions, no? Na pwede natin pag-usapan. And before tayo mag-start, syempre, gusto ko rin i-aware or bigyan ng awareness ang bawat isa na nanonood ngayon na wala tayong itinataas dito na kahit anong kulay, especially sa politika. So, andito yung vlog ko na to just to share an eye-opener para sa lahat ng mga kapanood nito. Okay? So, marami ngayon, especially papalapit na naman yung halalan ng mga para sa mga presidente, mga habol ng pagkapangulo ng bansa natin. So, hindi mawawala yung issue na yan, dahil sa pag-uusapan natin. So, ngayon ang tanong, kanino nga ba talaga natin dapat isisi yung mga pagbaha? Yes, sa administrasyon ngayon, is malaki talaga ang naging issue, especially sa flood control. Okay, though lahat naman, even before talaga, is meron talagang pagbaha. Pero yun nga lang, mas malaki kasi talaga ang naging issue ngayon. Kung dati milyon-milyon, ngayon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Kaya nagkaroon ng mga pagbaha. Alright, so babalik tayo sa topic natin. Kino nga ba dapat talaga natin isisi yung mga pagbaha na to? So una, topic natin is yung about doon sa ilog sa bandang Parañaque. No, pagkadami-dami ng basura doon. Kasi lahat 'to magko-connect-connect 'to sa pag-uusapan natin. So, saan nga ba nanggaling? Sino dapat ang dapat sisihin do'n, 'di ba? And then bakit bumaha? Bakit palaging bumabaha sa iba't ibang sulok ng Metro Manila? Sa sariling opinyon ko guys, hindi natin puwedeng isisi lagi sa gobyerno. Yes, sabihin na nating maraming pagkakamali yung gobyerno natin ngayon. Mas maraming naging ngayon, mabibigat na issue. Mas maraming naging issue patungkol sa korapsyon. Pero I think, in my own opinion, hindi natin pupuwedeng isisi lagi. Though, hindi rin naman ako pro administration, At gaya ng sabi ko kanina, wala tayong itinataas na kahit anong kulay dito, especially sa politics. So, yun lang ang napansin ko. Madami sa mga tao ngayon na nakikita natin sa social media is sinisisi yung administrasyon ngayon and even yung administration nung nakaraan. So, I think parang wala na lang, naghahanapan na lang ng masisisi ang bawat tao. Kasi nga dahil yan sa mga kanya-kanya na lang sinusuportahan pagdating sa politika, which is not good, maling-mali. Mas maganda siguro na kung nagkakaisa dapat ang Pilipino at merong paninindigan and of course meron ding respeto sa sarili. I think for me, yun ang pinaka the best doon, So dito, sabi ko nga, yung gaya ng sabi ko kanina na hindi dapat laging sa gobyerno natin sinisisi. Sa administrasyon man ngayon or sa nakaraan or kung kailan man.
Okay. So, isa sa aking, napansin lang din kung bakit bumabaha siyempre yung kawalan ng respeto ng mga tao, especially dito sa Metro Manila. Ilang beses ako nakakita ng mga taong nagtatapon ng basura sa kanal. Hindi aksidente ang pagtapon as in intended. Ilang beses na nakakita na nagwawalis, tapos isusuksok sa kanal yung mga basura. Kahit na ang liit-liit na nga ng drainage dito sa Manila, gano'n pa rin ang ginagawa. Lalo pa 'pag nakita nilang malaki yung kanal, mas lalo nilang tinatapunan. Eh, ngayon ang tiste, 'pag bumara sa mga kanal, sisisihin gobyerno. So, parang hindi uunlad yung bansa natin kung ganyan. Kung tayo mismo is hindi marunong rumespeto sa sarili natin, tapos hahanap tayo ng masisisi natin dahil sa nangyari. Siyempre, tayo rin yung, magge-gain nun ng mga ginawa natin. Kung ika nga, kung ano yung tanim mo, yan din ang aanihin mo. Tama ba? And ang dami ko talagang nakita nun. Kaya yung mga pagbaha na yan is bumabalik sa atin. Naranasan ko rin before ng baha kami. No, hindi ko ni-expect na bumabaha pala sa inuupahan namin before. Dahil nga malapit pala kami sa creek. Tapos yung creek punong-puno pala ng basura kaya bumaha. And first time lang daw bumaha sa kanila. Dahil nga nung time na yun siguro, kung di ako nagkakamali, yun yung unang bagsak ng bagyo talaga ng pagpasok ng tag-ulan. So yun lang yung nakakalungkot doon 'no, maraming mga, bagay tayong ginagawang mali na hindi natin, ah, iniisip, na hindi natin napapansin na mali na pala, pero feeling natin okey lang. Ngayon 'pag may bumalik sa atin na hindi maganda, nagkaroon na 'to ng epekto sa buhay natin, sa pamilya natin 'no, katulad niyang pagbaha, bumalik lang sa atin, is hahanap tayo ng masisisi natin. Puwedeng sa gobyerno, do'n ako nalulungkot, bago na yung administrasyon ngayon, isinisisi pa rin sa nakaraang administrasyon. Ilang taon na yung lumipas tapos ngayon sila nagsisisihan. Ang gulo, ano? But yun nga, tapos ito pa yung nakikita ko, but ang dami rin mga nag-aano pa, tupad. Yung naglilinis sa daan, dun ako natatawa. Naglilinis sila kahit na umuulan. Even up to now 'pag pumapasok ako sa trabaho, 'pag dumadaan ako ng Green Hills, ang dami kong nakikitang naglilinis. Yung sa tupad na nasa iisang linya lang sila, ang dami-dami nila tapos ang konti lang ng winawalis nila. Yun ang nakakalungkot na dun lang sa part na yun talagang kultura na ng Pilipino na meron laging korapsyon. What if ngayon kaya talaga silang ngayong tag-ulan, may mga bumaba dahil barado yung mga kanal, ba't hindi kaya yun ang pukusan nila? Suggest lang naman, question din lang din naman, na wala naman sigurong masama. Dahil yun lang din naman ang nakikita ko. Okay? So, dun lang ang nakakalungkot na dahil nga sa ginagawa ng mga leaders sa bansa natin, yun na rin ang ginagawa ng mga kababayan natin. But ito naman, yung isa sa maganda nangyari naman sa nakita natin sa social media, isang matanda, na ginawa niya yung best niya para umupa yung baha sa part na yon sa kanal kasi nga barado yung kanal o yung butas or drainage ng mga basura. So, kinuha niya yung mga basura na yon gamit lang ang kamay niya. And take note, matanda po yon at wala siyang gamit na kahit anumang protection sa kamay niya. Then after nun, umupa, nagtuloy-tuloy yung tubig. Yun sana sa mga simple lang ganun At may mga nakapansin ng mga tao sa social media talagang na-appreciate nila yung matanda. What if naman kaya yung mga nakikita natin sa daan, yung mga tupad, kung gano'n ang gawin ninyo, hindi ko sinasabing kamay nyo, kundi yun ang fokusan nating linisin. Hindi yung nasa iisang area lang kayo, as doon lang kayo naglilinis. Iisang area, alam mo yun, parang itik kung magkumpulan. Sorry sa word, wala naman tayong sama ng loob sa mga ganyan. Kumbaga, ika nga eye-opener to para sa lahat. Okay? So, ayun, sana wag natin isisi sa gobyerno. Kung hindi man natin gusto yung gobyerno ngayon, even yung nakaraan, sana wag tayong manisi ng iba. Kasi tayo rin talaga kadalasan yung gumagawa kung bakit natin nararanasan yung mga na-experience natin. Kung ano ang ginawa natin, hindi na nga anihin natin, 'di ba? So, kailangan
Ang nakikita kong puwede nating magawa ano, para maging maayos yung Pilipinas is magkaisa. Huwag magtaas ng kahit anumang kulay kung sino man yung sinusuportahan ninyo. Maging ano tayo, maging fair tayo para sa bansa natin, para mas umunlad talaga yung kinabukasan natin. Especially mga next generation natin, mga kabataan. Sana hindi na katulad ng ganito yung maranasan nila soon. Dapat mas umangat na ano, yung bansa natin, hindi na yung ganito palagi. May bangayan sa gobyerno tapos nakikisali pa yung mga siyempre mga taga-suporta, mga Pilipino din. Which is not good, hindi nakakaaya, nakakalungkot kasi nga pare-parehas tayong Pilipino pero wala tayong pagkakaisa. Okay, so yun yung topic lang natin ngayon, guys. So very short lang para lang tayo nagkukuwentuhan sa mga nanonood ngayon, ano, kayo kung ano yung thoughts ninyo patungkol sa pinag-uusapan natin. Kaya mag-iiwan ako sa inyo ng tanong, kanino ba dapat natin sisihin yung mga pagbaha? Sa gobyerno ba o sa atin din? That's it mga kaibigan. See you on my next vlog.